Ayan, may bulaklak na. Tapos ito pa, ang dami niyang bulaklak pag panahon nila ngayon, kasi sumasabay sila sa mga American cherries at saka yung mga talagang mga cherry, sumasabay sila. Mas maliliit lang ang bulaklak nitong Brazilian cherry na ito. Ayan, tignan nyo yung bulaklak. Parang cherry blossoms din sa US saka sa Japan. Hello everyone! Welcome back to our garden. Ang isi-share ko sa inyo ngayon ay ita-transplant na natin ang ating Brazilian cherry kasi nagbubulaklak na. Ngayon, papasok na naman ang midsummer dito sa atin sa Pilipinas, lalo na dito sa amin sa Dasmariñas, Cavite, ay napakainit dito. Kaya kailangan kong ilipat sa mas malaking paso ang aking Brazilian cherry dahil every other day kasi kami nagdidilig at masyado nang maliit ang kanyang paso. Sa totoo lang. Kaya nilagay ko sa maliit na paso na yon kasi nakita ko yung yung bonsai sa isang garden restaurant dito sa Silang Cavite ay napakaganda at napakaraming bunga. Kaya nung nakabili ako ay ginaya ko naman, nilagay ko din doon sa this garden pot o ano bang tawag nun? Yung medyo maliit na kawa na taniman ng halaman. Hindi ko na alam kung anong pangalan nun. Medyo nakalimutan na agad ng inyong lola. Pero ililipat natin sa mas malaking paso yung naglalaman siya ng mga 5 gallons. Kasi yung kinaruruunan niya ngayon nasa 2 gallons lang. Baka kasi matuyuan at marami pa man din bunga ang ating Brazilian cherry, kaya ilipat na natin. Marami palang bulaklak, hindi bunga. Okay, para mabuo ang kanyang bunga. So, hindi natin gagalawin yung kanyang ugat. Kailangan dahan-dahan lang para hindi siya magkaroon ng transplant shock. Kaya, ayun, umpisan na natin. Pero kung bago pa kayo sa ating channel, sana huwag kalimutan mag-like and subscribe. At maraming salamat pala sa patuloy na pagtangkilik o patuloy na panunood sa channel ng inyong lola. Kahit na mga ilan kayo, mahalaga kayo sa akin. Kung iisa man, dadalawa mahalaga pa rin sa akin. Maraming salamat sa inyo. Okay, umpisahan na natin. Yan yung ating ililipat na Brazilian cherry. Yan. Ang taas na. Pakita ko yung paso niya ha, na maliit. Diyan siya nakatanim. At yan may stand. Kasama niya yung yucca. Pula na ano. Yan. Nakikita ito. Mali naman yung aking camera. Pasensya na. Yan siya. Ayan. May stand siya at sa ganyan siya nakatanim. Ayan. Ganyan. Sa ganyan siya nakatanim. Nakikita yung dulo ng aking camera. Pero i-edit na lang natin. Lumipad yung aking sombrero. Bawasan natin ng lupa. Ayun. O, diba eksakto siya? O, eksaktong tapos. Aalisin natin itong isa na ito kasi lagyan ko ng ibang halaman pero wala akong pangkuha. Yan siya. Sigurado mas okay siya dito. I-move natin yung ibang mga paso. Yan. Move natin. Oh, dito siya. Masyado pa yata.
mababaw. Kailangan natin bawasan yung bawasan pa natin yung lupa. Check natin. Bigat, i-check natin. Okay. Okay na ba? Kulang pa. Bawasan pa natin konti. Sobrang taba ng lupa na ito. Okay. So, galawin natin konti ito kasi tumigas na. Oh. Para mag-spread yung kanyang mga ugat. Yeah. Ayan na siya. Oh, ayan siya. Hindi naman masyadong nabago. At wag natin gagalawin ito para siguradong hindi mag-suffer ng plant shock o transplant shock. Okay. Ayan, nakalabas yung kanyang ugat dahil nga gusto ko siya talaga i-bonsai. Ayan. Wag natin masyadong gagalawin dahil magsasuffer yan ng transplant shock pagka ginalaw natin ng ginalaw. Lalong-lalo pat nagbubulaklak na siya. At ayan na siya. Ito, nahaluan ng ibang halaman gawa nung binonsai ko nga. Pero aalisin ko din yan sa tamang panahon. Tamang panahon. Hindi muna natin siya gagalawin para mas okay, lalo pat nagbubulaklak. Tignan nyo. Ayan, may bulaklak na. Tapos ito pa, ang dami niyang bulaklak pag panahon nila ngayon, kasi sumasabay sila sa mga American cherries at saka yung mga talagang mga cherry, sumasabay sila. Mas maliliit lang ang bulaklak nitong Brazilian cherry na ito. Ayan, tignan nyo yung bulaklak. Parang cherry blossoms din sa US saka sa Japan. Ayan. Parang cherry blossoms din yung itsura, yung petals, lalo na petals. Tignan natin maigi. O, yan yung petals. Mas maliliit nga lang. Teka. Dito natin i-focus. Ayan. Mas maliliit ito sa focus natin, ha. Ayan. Mas maliliit na dihamak sa talagang cherry blossom. Pero maganda pa rin talaga siya kasi diligin na natin. Kasi ang init-init ng panahon. Ayan. Dinilig natin siya ng marami-rami. Sobrang hangin. Ayan, kung napapansin ninyo, ang dami niyang net, doble-doble ang net. Gawa nung nasa third floor, rooftop garden tayo. Kapag walang net, ang mga halaman dito talagang sunog sila. Ayan, kaya pagka bumabagyo din, ibinababa natin yung net na yan, kaya nakaganyan. Napaikutan ng net itong garden ni Lola. Ibinababa yan para hindi magkatumba-tumba at hindi maubusan ng dahon mga halaman natin dito. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong lahat. At sana nagustuhan ninyo. Ayan. Maraming salamat. Happy gardening. Bye-bye.